Isang magandang araw na naman po mga kasaka. Kamusta po kayo? Ako po muli ito, ang inyong agriculturist, sumasaludo sa magsasakang Pilipino para sa Pilipino. So ngayong araw po mga kasaka ay meron na naman akong produktong ipapakilala sa inyo na ito po ay makakatulong sa pagsugpo sa mga pesting insekto, sa mga pesting sakit sa atin pong mga halaman. Ito man po ay gulay, palay, mais at iba pa. Pero bago yun po, ako po muna ay nagpapasalamat sa inyo sa patuloy na nagsusubscribe at nanonood sa atin pong YouTube channel. Kung inyo po makikita, ang atin pong YouTube channel ay nasa 40,900 subscribers na po tayo. At kung kayo po ay hindi pa nakakapag-subscribe, ay mag-subscribe na po kayo. At kung makikita nyo po, kapag po kayo ay pumunta sa ating channel at inyo pong in-scroll ay napakarami po diyang videos na makatutulong sa atin para sa pagpuksa sa mga pesting insekto, pesting sakit sa atin pong mga gulayan, palayan, maisan at ganoon din po ay meron din po tayong mga fertilizer dito. So tayo po ay 42,000 subscriber na po, going to 43,000 subscriber na po. Kaya maraming salamat po sa patuloy na sumusuporta. So dahil po ngayon ay lahat po ay nakatanim na dito po sa atin sa Pilipinas, ay makakasalamuhan na po natin ang mga pesting insekto po sa atin pong mga palayan una. Sa lahat nagtatanim ng palay. Pero bago po yun, kung kayo po ay nagtatanim ng cabbage, kasi meron po akong mga nakikita na nagtatanong na sila daw po ay nagtatanim ng cabbage at ano daw po yung pwede nilang insecticide na gamitin para puksain po yung diamond backmoth or yung DBM. At kasama rin po dyan kapag nagtatanim ng cabbage yung mga, syempre yung mga worms, yung mga cabbage worms, yung mga beetles at saka po yung aphids. Kapag pinagsama-sama po natin yan, sabay-sabay na umatake po yan sa atin pong taniman ng cabbage, isa lang po ang magiging ibig sabihin yan. Unang-una, kakainin yan yung mga dahon na magre-resulta sa pangit na quality at syempre, mababawasan ng ani. Kaya naman po, una kong ipapakilala sa inyo, ito po ay produkto ng Agway, pero hindi po tayo binayaran ng Agway, pinakilala ko lang po ito sa inyo para ito po ay makatulong at kung makakita po kayo nito ay ito po pala ay pwede sa diamond backmoth, pwede sa cabbage worms, pwede sa aphids at saka sa beetles. Ito pong 250 ml na ito ay sapat na po ito sa isang hektaryang taniman po ninyo ng cabbage. Ito po ay ang takal kapag sa isang knapsack sprayer ay 25 to 30 ml lamang po. Yun po ay nasa 16 liters na po ng tubig yun. At sa isang hektaryang cabbage po na ating taniman ay makapag-spray po tayo ng at least 20 to 25 na tank load po para po mapuksa natin yung aphids, yung diamond backmoth, yung mga cabbage worms. Ang pangalan niya po ay Akasa. So, kung kayo po ay interesadong bumili nito, ay magtanong po kayo sa mga suki ninyong agricultural supply dyan po sa inyong lugar. Unahin po ninyo legit na agri-supply dahil alam niyo naman po sa online ay napakaraming fake. Pero mabibili rin po natin ito sa online. I-check lang po natin yung kanilang shop kung yun po ay legit. Ang pangalan po niya, Akasa Extra. Yan. Ito po para sa diamond backmoth. At balik na po tayo. Kung tayo po naman ay nagtatanim ng palay, isa po sa pinakamatinding problema natin or insekto na umaatake sa palay ay ang stem borer. Na yan po ay nagkakos ng dead heart or yung patay na uhay or uban kung tawagin. Kaya makikita nyo po, meron mga patay na uhay, unpeeled grain, yun po ay resulta ng pagsipsip. Kaya naman po, meron po akong isang i-recommenda sa inyo na pwede natin gamitin para sa palay. So, by the way, baka itanong po ninyo, ito po bang Akasa ay pwede natin gamitin sa palay or sa iba? Actually po, ito pong Akasa, ito po ay nakaregister lamang sa cabbage. Pero, kung yung diamond backmoth po ay makikita ninyo sa ibang gulay, meron pong ibang mga gumagamit din ito. Ito po ay nakarehistro lamang sa cabbage, pero may ibang gumagamit sa ibang gulay. So, ito na po yung kung ang problema po natin ay stem borer, kung ang problema po natin ay stem borer, yung mga leaf hopper, kasama na rin po dyan yung mga green leaf hopper, yung brown plant hopper. Yung green leaf hopper po, makikita natin yan sa ibabaw ng dahon ng mga palay. Kulay green po yan or sa Tagalog ay
berdeng ngusong kabayo. At yung brown plant hopper, yun naman po yung tinatawag nating ulmog, hanip, or aksip. Ano po? Yun po ay kapag umatake, yun ay parang sunog na or hinog na yung palay at bilog-bilog siya yung tama. At napakabilis po, within 24 hours, sobrang bilis niyang kumalat. Kaya dapat po ay maiwasan natin at maprotektahan yung mga hindi pa nakakain or naapektuhan ng green leaf hopper or brown plant hopper. Yung green leaf hopper po, yan po yung nagdadala ng Tongoro virus sa atin pong palay. So sa stem borer po, ito po ay kayang-kaya. Dahil ang maganda po kasi dito sa produktong ito po ay systemic insecticide. Ibig sabihin po, nanunuot po ito sa dahon. Ano po, pag in-spray natin. Kapag sila po ay nag-spray tayo, umalis, pag sila ay bumalik, kinain nila yan, mamamatay po rin po yan. Kaya, yun po ang kagandahan sa paggamit ng systemic insecticide. Ang pangalan naman po nito, ito po ay madaling tandaan dahil ito po ay kailangan natin sa ating pang-araw-araw. Ano? Ito po ay kwarta. Ano po? So, ito po ay kailangan natin sa pang-araw-araw. Ano po? At kailangan din natin para puksain yung mga insecting stem borer, mga leaf hopper sa atin pong palay. At kung inyo pong itatanong, ito po ay hindi lamang para sa palay. Ano? Pwede rin po ito sa mangga, pwede rin po sa patatas, sa onion, sa garlic, sa mga cabbage din po. Pwede rin po ito sa pechay, sa mga gulay. Ano po? Ito pong hawak ko na ito po ay 100 grams. At ito po ay kung sa palay po, ito po ay hahatiin lang natin sa 2 tangke. Ano, na 16 liters. Kapag po kayo bumili nito, ito po ay nakalagay sa box. Meron pong 5 pakete. At yun po ay 10 tank load na po. At goods na po yun para sa 1 hektarya nating palayan. Sa pag-a-apply naman po, unang apply 25 to 30 days. Kapag yung sunod naman po, sa 50 to 55 days, pwede na po nating pangalawa ng spray. Ano po? So, ang pangalan po niya ay Kwarta. Isa pong systemic insecticide at produkto po ito ng Esertec Corporation. Again, bumili po tayo sa mga legit at suking agricultural supply sa inyo pong lugar. Kung wala po, pwede po kayo magtingin sa Shopee o sa Lazada, pero siguraduhin po natin na legit yung store na ating mabibilan. Dahil napakahalaga po ng ating perang gagasusin at ibibili dito. At kung mapapansin nyo po ay meron pa po tayong madaming mga lason, gamot sa atin pong palayan. At ito po yung sunod nating ibablog. Meron po ako ditong fungicide, meron po akong plant growth regulator. Ano ba ang plant growth regulator? Ano ba ang may tutulong nito sa atin pong mga tanim, mapagulay man, mapamais or palay. At meron din po ako ditong isang fungicide pa rin, ano po, na napakagaling din po sa pagkontrol sa mga sakit po sa atin pong mga gulay, sa mga iba't iba nating tinatanim, ano po. So, huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at syempre i-hit nyo pang notification bell para lagi po kayong updated sa akin pong mga susunod na videos. Muli po, maraming salamat. Sana po ay nakatulong ang video ito sa inyo. Hanggang sa muli.